kasi, meron siyang cousin who used to live in Siargao, si April, which are friends with Chris, sister din ni Chris. Say Nadine Lustre, isiniwalat ang sekreto ng kanilang relasyon ni Christoph Barriu. Hindi pala araw-araw magkasama, pero mas lalong tumitibay ang pagmamahalan. Sa panahon na yon kung saan maraming relasyon ang nasisira dahil sa distansya, tila kabaligtaran naman ang nangyayari kina Nadine Lustre at Christoph Barriu. Sa isang panayam, buong kumpiyansang ibinahagi ni Nadine na ang kanilang long-distance relationship o LDR setup ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling matatag at masaya ang kanilang pagmamahalan. Bagamat magkalayo sila, si Christoph ay nasa Siargao habang si Nadine ay abala sa kanyang career sa Maynila. Hindi ito naging hadlang para lalo pang tumibay ang kanilang relasyon. Ayon sa award-winning actress, hindi nila kailangang magkasama araw-araw para mapatunayan ang kanilang pagmamahalan. Mas mahalaga raw ang tiwala, respeto at pagbibigay ng personal na espasyo sa isa't isa. Ani Nadine, kapag hindi sila magkasama, mas nagkakaroon sila ng pagkakataong pagtuunan ang kanilang sariling pangarap, career at personal na paglago. Para sa kanya, hindi masama ang magkaroon ng sariling mundo habang patuloy na pinapalakas ang relasyon. At narito ang pinakamatamis na revelasyon. Ibinahagi ni Nadine na si Christoph ang taong laging nagpapaalala sa kanya na alagaan ang sarili. Dahil likas siyang workaholic at laging abala sa trabaho, si Christoph raw ang nagsasabing magpahinga, mag-ehersisyo, magbasa ng libro at huwag kalimutang bigyan ng oras ang sarili. Para kay Nadine, ito ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, ang partner na hindi lang sumusuporta sa iyong mga pangarap, kundi nagpapaalala ring mahalin ang iyong sarili. At ang pinakamatinding pahayag ng aktres, kapag nasa tamang relasyon ka, effortless ang lahat. Isang simpleng salita, pero maraming netizens ang nagsabing ito ang tunay na sikreto ng isang healthy at pangmatagalang relasyon. Kayo, ano ang masasabi ninyo? Naniniwala rin ba kayong hindi sukatan ng matatag na relasyon ang palaging magkasama? O mas epektibo pa rin ang magkasama araw-araw? Ibahagi ang inyong opinyon sa comments at huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang Showbiz Daily TV para sa mas maiinit na showbiz updates. Ang cousin who used to live in Siargao, si April, which are friends with Chris, sister din ni Chris. So, may kumbaga magkakakilala na. And si Alden has met si Chris my boyfriend, his sister, the husband, ganon. So magkakilala na talaga sila. And I think hindi naman to first time na maging interested ni Alden sa Siargao. I mean, Siargao is such a beautiful place. And how can you not, diba, how can you not be mesmerized by the place? You go there, you feel different. And there's really parang sobrang healing talaga ng isla. And si Alden, very business-minded din siya. Actually, there were times na nung nandun pa kami, lock-in kami for a month, and that's a very long time, you know, and he would have mga business meetings for his other ventures, ganyan. So, yun, alam ko na parehas kami, even though we're both in the showbiz industry, we also have other ventures outside of it, which is really great. Kumbaga, tinamaan si Alden ng Siargao curse. Oo. Pero nakaalis naman agad siya. Kailangan niya kasi yatang mag-work sa No, but you know, kasi naging close kaming lahat ng buong cast while we were in Siargao. Kasi imagine ba naman, that's a 1 month long, lock-in. So, sila Miss Kaki, sila Kailin, ganyan. And I would always say na one of the things that I really love about doing Love Siargao was that I have a new family because of the project, which are the cast members natin. And parang iba talaga yung nagagawa ng isla. And even for me, like until now, it's really hard for me to kind of explain what it is. Kasi even a lot of my friends who just visit the island, parang may something talaga dun sa isla. You know, and si Alden, sabi ko nga sa kanya, uy, minsan magpahinga ka naman. Kasi alam kong sobrang hardworking siya. Like sometimes, may kasi kami niyan, may group chat kami. Tapos lagi siyang hindi nagre-reply. Tapos niloloko namin siya, inaasar namin siya, gano'n. So I would tell him na, like,
minsan magpahinga ka naman. And then I was like telling him na yung experiences ko about the Isa. Sabi ko nga, dito ako tumatakbo pag gusto ko talaga huminga, ganun. And nakita naman nilang lahat yun. So I'm not, hindi naman ako magtataka kung eventually, he'll have a house there or dun siya hihinga, yun ang puntahan niya para makahinga siya. And I do believe naman that he deserves it too. And